Welcome to Full Life. Mga kaibigan, sa amin po mga viewers, patuloy mo bang nararanasan na sa buhay mo parang may kulang? At nais mo na ito ay mapunan. Nakahanda pong tumulong ng Diyos. At kami po ay handang maglingkod sa inyo dito sa programa Full Life. Isa na naman pong mahalagang topic ang atin po ngayong mapapakinggan, mga kaibigan. Topic na we hope and we are sure na muli ay makaka-relate ang bawat isa po sa atin. At kami po, bilang inyong mga lingkod, ay naniniwala na ito rin po ay isang malaking tulong para ma-enlighten ang ating mga kaisipan, lalo na po tungkol sa mga sitwasyon na atin pong nararanasan sa panahon ito. Dahil ang topic po natin ngayon ay pinamagatang influencer. Ayon po sa Cambridge Dictionary, ang influencer ay a person who can affect or change someone's development, behavior, or thinking. Isang tao na kaya po niyang makahikayat, may kapasidad para humikayat. So kung noon po, nagiging very familiar at aware po tayo sa mga tinatawag, Brother Ryan, na leaders, politicians, nangyayari po yan, at mga author, artists, or educators. Ano po? Kumbaga, noon po, karaniwang makikilala lang yung mga influencer sa ganung mga kategory. Opo. Pero ngayon po, aware po tayo na karamihan o marami nga pong mga sumisikat at nakikilalang influencers gamit ang social media. Kaya napaka-critical po ngayon dahil iba't iba ng pamamaraan at sa dami nga po, halos hindi lahat talaga nakakayang i-control ng mga social media administrators pag pinag-usapan yung mga nailalabas po nila ng mga content ng mga Brother Ryan. Kasi ang concern nila, siyempre po sa mga viewers, gaya po ninyo, ganun din po kami. No? Naghahangad na tayo po, hindi lang basta humanga sa kanino mang influencers, kundi maging mapanuri po tayo. Dahil sabi nga sa definition kanina, tiyak na nakaka-apekto ito sa ating buhay. Masayang malaman po na talagang may mga influencers po tayong napapanood at nakikilala na actually positive naman po at maganda yung kanilang mga naibabahagi. Ibinabahagi po nila yung kanilang kakayahan or yung kanilang talento. Ibinabahagi po nila yung mga bagay na makapagpapasaya sa kanilang mga viewers, nagtuturo ng mga tao, sa mga tao, nag-share ng kanilang mga skills, abilities. Minsan pa nga po, nangingibabaw yung gumagawa na tumutulong para tulungan yung ating mga kapwa tao. Sa ganitong paraan po, nakakapag-impluwensya sila. Kaya hindi po katakataka, Brother Ryan, yung ganitong mga mabubuti at magagandang gawa, nagagaya naman po ng iba. Kasi nga, from being follower, tiyak. Dahil sa na-impluwensyahan nga sila ng mga nakikilalang influencer, eventually, ginagaya na rin nila. Kaya lang, yun nga po mga kaibigan, depende po kung yung hinahangaan ba mabuti o hindi mabuting influencer. Kasi ang ganitong sitwasyon ay nangyari na rin sa panahon ng mga unang lingkod ng Diyos. Dalawang klase ng influencer. Siyempre po, sa pagitan nito ay ang maraming mga followers. Kung ang followers ay papanig doon po sa mga influencer na kung saan ay hindi nagbibigay ng mabuting, alam na po natin, di ba? Halimbawa sa kanila, hindi rin po magiging mabuti ang kalagayan sa kanila po ay mga sumusunod. Kaya po, sa kabila nito, nagsikap ang mga unang lingkod ng Panginoon na masasabi natin, sila talaga yung mga original na influencer. Opo, yung mga apostol, yung mga, kahit nga po talaga ang mga propeta pa noon talagang may mga very influential personalities din po sila. At gaya ng ini-example po namin kanina, mga kaibigan, makaka-relate tayo dahil mababasa po natin sa Bible ang mga pangyayari kung paano naging very challenging po sa part, hindi lang ng mga influencer gaya ng mga apostles, kundi
sa part din nung mga sa kanila ay sumusunod. Pakinggan po ninyo ito. Sa Gawa Kapitulo 14, ito pong nakasulat, tuloy-tuloy lang po natin babasahin. Gayon din ang nangyari sa Iconio. Sina Pablo at Bernabe ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Napakahusay ng kanilang pangangaral. Kaya maraming Hudyo at Grego ang sumampalataya. Gayunman, may ilang Hudyong ayaw sumampalataya. Sinulsulan pa nila ang mga hintil at nilason ang isip ng mga ito laban sa mga kapatid. Nanatili roon ng matagal sina Pablo at Bernabe at buong tapang silang nangaral tungkol sa Panginoon. Pinatunayan ng Panginoon na totoo ang pangangaral nila tungkol sa kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Kaya't nahati ang mga tao sa lungsod, may pumanig sa mga Hudyo at may pumanig din naman sa mga apostol. So narito po yung tatlong key points, no, Brother JC, na makikita po natin na makaka-relate tayo, hindi lang kasi sa panahon po natin, kundi noon pa. Ang primary concern kasi talaga natin dito, kayo po na aming mga viewers di po ba? Totoo. Hindi madali na tanggapin yung mga nagiging victim ng pagkahawa o pagsunod dun sa mga influencer na nagdulot ng hindi magandang pangyayari sa buhay ng mga followers. So sa tatlong bagay po, sabi, kahit nagsikap yung mga influencers, which is yung mga apostles, mga kaibigan, narinig natin, marami pong hindi pa rin naniwala. Kasi nga, may mga unang influencer na naka-influensya sa kanila. So, nanatili sila sa kung ano yung naging behavior or pamumuhay nila kahit nagsikap itong mga influencers ng Panginoon. May mga nanunulsol, tingnan niyo po yung term, mga kaibigan, nilalason ang kanilang mga isip. Di ba? At higit sa lahat, ito ang nangyari. Nahati ang isip ng mga tao mula sa katotohanan, meron namang nanatili sa kamalian. Kaya malinaw rin po no, na kung nangyari po noon, hindi malayong Mangyari. nangyayari rin po sa kasalukuyang panahon. Katulad po nung nabanggit, may mga ayaw talagang maniwala sa kabila ng effort ng mga noon ay influencers. Well, kasabihan naman po talaga yan, we cannot or you cannot please everybody. Hindi lahat po talaga ay interesado o magbibigay ng interes sa sinasabi o pinapaliwanag natin. Kahit pa po ito ay katotohanan, Brother Ryan. Kaya bunga po nito, ang ginagawa or nagiging choice and option na lang talaga ng isang tao, manatili dun sa kung ano yung kaalaman o nakasanayang gawi, kahit na ito ay mali. Ay lalo na, syempre, yung mga unang naka-influensya sa kanila, hindi lang naman yung mga salita o mga dahilan kung ba't sila hinihikayat, kung bakit sila magkasama. For sure, na-establish na rin yung relationship, di ba? Kasi maapektuhan maging yung pagsasama ng mga followers noon dun sa mga unang naka-influensya sa kanila. Opo, parang ano po kasi yan Brother Ryan, yung parang influensya rin ng droga sa isang tao. Addiction kung tawagin po. Di ba? Kapag ka po ang tao ay na-addict na sa ipinagbabawal na droga, kahit tanungin naman po natin, kahit sino man taong na-addict na sa ipinagbabawal na droga, alam naman po mali. Pero bakit nga ba patuloy pang hinahanap? Patuloy pa talagang tinitik o ini-indulge, ginugusto. Dahil yun nga po, no? Nakikita, nai-impluwensyahan, nagugustuhan ng bagay na yon o ng katawan ng tao kahit pa nalalaman na po mali. So nag-i-stick pa rin, itinutuloy pa rin gawin yung mga bagay na hindi rin naman nila gusto. Ibig sabihin, kahit dumating sa buhay nila, sila Pablo at Bernabe, na ini-impluwensyahan sila tungkol sa dala-dala nilang aral na pawang kabutihan ng hatid, na i-imitate kasi yung totoo di ba? Yung hindi totoo, pero nagdulot sa kanila ng saya, nagiging totoo na dun sa mga followers. At very challenging po, Brother Ryan, kasi kung mapapansin nyo po, yung una pong binanggit po ninyo na mayroong mga hindi naniniwala, ano yun personal point of view Meron pa po yung pangalawa
bukod dun sa may personal silang maling nagiging desisyon, which is hindi nga po naniniwala, meron pa pong influensya naman ng ibang tao. Yung term po na ginamit sa verse, nanunulsol, At nilalaso nilalaso ng kanilang kanilang pag-iisip. mga isip. Opportunity na sana sa maraming mga followers noon mula sa mga unang naging influencer sa kanila, sa buhay nila. Opportunity na sana yung pagdating ng mga alagad ng Panginoon. Pero dahil sa may nanunulsol at nilalaso ng kanilang isip, di ba? At again, nangyayari po sa kasalukuyang panahon. Di natin maiiwasan, di ba? Pwedeng i-bash or siraan yung influencer na nag-o-offer ng mabuti dun sa mga taong naging biktima ng hindi magandang pangyayari sa kanilang buhay. Posible po talaga, Brother Ryan, dahil yung target po talaga ng influence, per se, yung pag sinabing influence, ang target talaga niya, yung behavior at yung thinking ng isang tao. So yung mind po ng isang tao. Kaya kung halimbawa man na may manulsol, at ang intention po ay lasunin ng pag-iisip ng isang tao, nangyayari nga po talaga. Again, sa panig ng ating mga followers o sa panig ng mga followers ang primary concern natin. Kasi ang pinaka-worst na nangyari, nahati. Ayun. What if? Di ba? Mula doon sa isang family, merong na-impluensyahan ng mga apostol, magkakahiwalay pa ngayon yung pamilya. Sila pa nga mismo ngayon pwedeng mag-away o magkasamaan ng loob na again, nangyayari po sa kasalukuyang panahon. Kaya makikita po natin parang, well, sa isang banda po, Brother Ryan, may good side din. May good side Kasi, din. Kasi kung nahati, na-impluensya na ng mga alagad ng mga apostol, di ba? Sa kabila po nung originally po, Brother Ryan, talagang pagdating nila niya sa Ikonya, which is sa panahon natin, sa bandang Turkey po yun yung nature at yung norms ng tao doon, meron na silang nakagisnan. Pero sa pagdating po ni Pablo, Apostol Pablo at ni Bernabe, naka-influensya rin naman sila. So, merong good, meron din namang bad influence. Sa lahat ng mga nakakapakinig sa atin ngayon, alam natin mismo sa ating sarili kung ano pinagdadaanan natin, saan tayo nahihikayat, kung ino-offer noong paman ng mga apostol, ang kahalagahan ng pamumuhay, kasi based sa ating nabasa, ang Diyos gumabay talaga doon sa mga apostol. Magkagayon pa man, mga kaibigan, noon at maging ngayon, marami man ang nahihikayat ng hindi mabuting pang-i-influensya o ng mga influencers, sumasampalataya po ako, kung sinulusyonan ito ng Diyos noon, susolusyonan niya rin ito ngayon. Opo, kasi napaka-delikado po Ito yung sitwasyon na sa totoo lang po, meron pa rin naman pong solusyon pa rin. Exactly. Brother Ryan. So, kung pag-uusapan po natin ang ganitong mga challenges o sitwasyon na may kinalaman ang influencers at ang mga tao na nai-impluwensyahan, ano naman po, Brother Ryan, yung pwedeng maging solusyon na maibahagi po natin? Tuloy lang po natin pagbasa kasi pinakita talaga ng mga alagad o ng mga apostol kung paano nila sinikap panindigan ng kanilang pagiging influencer. Pakinggan po ninyo, mga mahal na viewers. Chapter 14, verse 1 hanggang verse 3. Gayon ang nangyari sa Ikonyo. Sina Pablo at Bernabe ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Napakahusay ng kanilang pangangaral, kaya't maraming Hudyo at Griego ang sumampalataya. Nanatili roon ng matagal sina Pablo at Bernabe, at buong tapang silang nangaral tungkol sa Panginoon. Pinatunayan ng Panginoon na totoo ang pangangaral nila tungkol sa kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Ito yung solusyon, Brother JC. Again po, tatlong bagay naman yung ipinakikitang naging solusyon para hindi manatili po yung ibang mga naging followers sa dati nilang pamumuhay. Kasi nangaral nga po, nahati Di ba? So ano po yung tatlong bagay na yan, Brother JC? Una po, yung matututunan po natin dyan talagang pinaghusay po nila yung kanilang pangangaral. Ang termino pong ginamit ay napakahusay ng kanilang pangangaral. At pasinin niyo po kapag ang isang influencer ay pinaghusay ang kanyang ginagawa, well, siguro alam na po natin ngayon
pinag-uusapan natin yung mabuting paraan ng paghikayat. Kasi po, ang binibigay po nating halimbawa, Brother Ryan, sina Apostol Pablo at sina Bernabe. Ngayon, ang nangyayari po, ang ginawa po nila, para makahikayat ng marami, which is nangyari nga po talaga, ay pinaghusay nila ang kanilang pangaral sa kabila po ng matinding kompetensya. Nung panahon na yun. Nung panahon po na yun, meron pa rin kompetensya against sa maling mga aral o maling mga paniniwala at nagagawa ng mga tao. At gaya ng narinig natin, hindi lang nila pinanindigan yung dala-dala nilang aral para mahikayat yung ibang mga tao na naiwan pa sa dating pananaw, kundi nag-stay sila doon ng matagal. Alam niyo, Brother JC, kung ako ang isang follower, hinihikayat ako ng isang influencer, tapos hindi hanggang salita lang. Di ba? Kasi makikita mo talaga. Di ba? Pinuntahan mo ako dito sa lugar ko, knowing na eto ang naging kalagayan ng buhay ko, tapos nag-stay ka rito, hindi mo lang pinatutunayan na yung salita mo ay talagang gusto mo kung mahikayat, kundi pinadarama mo pa sa akin yung iyong kalooban na talagang mabago ang paraan ng aking buhay. At yun po ang pinadama ni Pablo at ni Bernabe sa mga naiwang Hudyo doon. Kaya kung mapapansin po natin, Brother Ryan, very intentional din sila. Exactly. Kaya ramdam na ramdam nung nakarelate nga po tayo kung tayo yung followers, di ba? Talagang mararamdaman mo. Kasi nga, very intentional yung pinakita nilang paraan ng paghikayat sa mga tao. Ang termino po ng maraming kabataan, ginalingan. Ayun. Ginalingan. Galingan din po natin. Kapag po tayo hihikayat sa ikabubuti naman po ng ating mga kaibigan, kakilala, galingan natin. Hindi lang naman kasi para to sa mga viewers na nagiging follower ng mga influencers, kundi maging sa mga influencers po na nakikinig po sa atin. Di ba? Kung talagang ang hangad natin ay mapabuti ang mga taong sa atin ay nagpa-follow, may patunayan po natin. Hindi yung after lang tayo doon sa benefits na makukuha natin sa kanila. Di ba? Higit sa lahat, dapat nating iparamdam sincere tayo sa hangarin natin na kung ano man yung kanilang kasalukuyang kalagayan sa buhay, ay mabago yun. Maapektuhan sila ng kung ano-ano yung dala na salita nila Pablo at Bernabe. At yun po, nung nabanggit nyo nga po, tungkol kay Pablo at Bernabe, maliwanag sa kanila kung ano po kasi yung binabahagi nila. Kung ano yung core ng kanilang daladala. At yun po yung katotohanan. So, sa ating po mga kaibigan, kung katotohanan naman, gaya po natin dito po sa Full Life, Brother Ryan, alam po natin na ito naman ay katotohanan na mula sa kalooban ng Panginoon sa tulong ng Biblia. Kung ito po'y katotohanan, kapatid, kaibigan, ikahihiya mo ba? Matatakot ka ba? Dahil sa isang o sa mga katulad na influencer ni sina Apostol Pablo at Bernabe, yun po yung ikalawang bagay na nakita natin at natutunan sa mga talata. Hindi sila natakot. Matapang nilang ipinangaral. Kung ako tatanungin mo, matatakot ba ako? Hindi rin. Kasi yung pangatlong nangyari, mga kaibigan, ulitin natin, gumawa silang taglay ang kapangyarihan ng Diyos. In other words, dumating na yung provision, di ba? Tumulong na ang Diyos sa kanila. After nilang patunayan, hindi lang doon sa mga followers, kundi sa Diyos na nag-send sa kanila, na talagang matapang sila dahil dala-dala nila katotohanan. Pangalawa, pinatunayan nila yung sinseridad nila. Pangatlo, alam nila, umaasa sila. Yung mahikayat po, yung mga followers ng panahon na yon, ay gawa yun ng Diyos sa kanilang buhay. Ba't nga ba matatakot? Diba? Po? Kung ramdam na ramdam mo, nataglay mo yung kapangyarihan ng Diyos. At kung sa ganito ka, gumagawa. Gaya po ng mga apostol. Ang banggit, nagpakita o gumawa ng makapangyarihang gawa at mga himala. Hindi sa sinasabi po namin, mga kaibigan, na kami po na mga lingkod dito sa Full Life. Diba? Gagawa po ng himala na gaya ng alam nating himala. Para sa amin, sa aming pananampalataya, isa lang naman talaga yung pinakamagandang himalang pwedeng mangyari sa buhay natin. Ano po yung Brother JC? Walang iba kundi yung mabago ang buhay ng tao mula sa masamang pagka-impluensya ay maimpluwensyahan ng mabuting paraan ng pamumuhay. So
So napakagandang solusyon ito ng Panginoon. At kung malinaw na po sa atin at sa ating mga kaibigan ng solusyon na ipinapakita ng Diyos sa kabila ng sitwasyon, muli, Brother Ryan, ipakita po natin yung patunguhan nito, yung destinasyon. Sigurado po, dahil nabago na eh. Iba na yung pinanghahawakan mula sa dati. Sabi po sa chapter 14, verse 21, ang magandang balita ay ipinangaral ni na Pablo at Bernabe sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, Iconio at Antioquia ng Pisidia. Pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Ayun, Brother JC. Kaya sa punto pong ito, nakita po natin yung tanong ko po kaninang destinasyon, yung patunguhan nito. Ibig sabihin po, sa naging paraan ng pag-impluensya ng mga apostol, marami po ang nahikayat na maging alagad, Brother Ryan. Meron ba kayong kakilala, Brother JC, na kapareho ng pangyayaring ito? Mula sa pagiging follower sa hindi mabuting influencer, sumunod sa influencer na ang intensyon ay kalooban ng Diyos. Kasi sabi rito, pinalakas yung loob. Di ba? Pinalakas yung loob. Nino? Ang binanggit po, mga alagad na. Meaning, from being follower, naging mga influencer na rin ito eventually, mga kaibigan. Yung part po na yan, dyan po tayo nahahanga talaga sa mga tunay na Kristiyano. Napakarami po. Kung ako po ang tatanungin, huwag na kayong mahiyang i-share. Minsan po talaga, mga kaibigan, lalo na po sa atin bilang pastors, hahanga ka sa mga churchmates, sa mga Kristiyano, sa mga kapatid natin, na talagang alam niyo po yon, yung despite of having these kinds of problem, gaano man kabigat, gaano man yung mga sitwasyon na pinagdaraanan, pumapayag po sila eh. Ang pinipili pa rin nilang sundin, hindi po yung sarili, hindi nga po yung iba eh. Sinusunod talaga nila ang kalooban ng Diyos. Siya totoo, Brother JC, hindi man po nakakapit yung titulong influencer sa buhay ng maraming tao, pero naaapektuhan siya. Influencer yun. Influencer yun sa buhay niya. Pero yung manatili siya sa paninindigan niya sa mabuting gawa, ito ang dalangin namin na maging kalagayan ng maraming mga tao. Naalala ko po tuloy yung isang kapatid natin sa probinsya. Pangasinan po yun. Brother Ryan, talagang mula daw po nung siya po ay naging kapatid na, naging Kristiyano na sa madaling salita, ay talaga pong napansin nung kanyang kapitbahay na labas siya ng labas. Yun po naging, bakit ba niya labas ka ng labas? That nakabihis lagi na pang church nga po. Na-observe po yun. So, sa ganung paraan, mula sa pagiging followers, na-impluensyahan niya maging yung kanyang kapitbahay na pwedeng maalala din ng Diyos, pwedeng maakay din sa paglilingkod sa Diyos, at pwedeng mabago din sa paraan ng kanyang pamumuhay. Kaya mga kaibigan, masasabi natin, mula noon hanggang ngayon, dalawang klase ang influencers. May mabuti, dadalhin tayo sa mabuti, at masama, dadalhin tayo sa hindi mabuti. Dalawa rin ang desisyon na pwede natin gawin. Saan ka sasama? Sa humihikayat sa iyo ng maging paraan ng ating pamumuhay ay sumunod sa Panginoon. Kasi balikan ko lang konti yung kanina, Brother JC, di ba? Napakasarap na sumusunod tayo doon sa umi-impluwensya sa atin na ang kanilang mga karanasan ay pagtulong ng Diyos. Wala nang hihigit pa sa karanasan na yun. Ang sarap sa pakiramdam. Kaya ngayon po na napapanood nyo ang segment na ito na Full Life. Mga minamahal naming kaibigan, pwede po bang mag-request? Samahan niyo po kami. Samahan niyo po kami na impluwensyahan natin ang mundo at dalhin natin sila sa totoo. And be a positive influence to someone's life. Because if we do this, we can experience a full life. Magandang gabi. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus.
Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church. Bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media at bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.